Okay guys, we are here in London, in the city center of London, and we have Albert from the Philippines. So, mula sa kanya ay alamin natin kung paano siya nakarating dito dahil isa sa pangarap ng mga Pinoy ang makarating sa Europa. So, hindi naman lahat mayroong time para pumunta rito. So, aalamin natin mula sa kanya kung paano siya ay nakarating dito. Ilang buwan ka na dito? Nasa 4 months pala. Rewind tayo ng kaunti. Ito bang plano mo pagdating dito is a long-term plan or just as now? For the money. Long-term plan pa din siya kasi gusto namin na makapagtapos ng pag-aaral dito yung mga bata. So, ano nag-fuel sa inyo? Bakit napili nyo ang UK? To be honest, Australia talaga yung first first love. Parang first na country na gusto talaga namin na ma-migrate. Pero nagka-opportunity dahil yung work ni Mrs. or ni Joanne, nag-offer siya ng opportunity dito sa London. So, teka lang, klaruhin lang natin. Si Jo nag-work sa Pilipinas, tapos ang employer ay ano? Yung employer niya is dito talaga siya sa UK, pero nag-work siya as work from home, parang sa finance pa din siya. Okay. So, kinuha siya ng employer niya going here para makapag-work sa office. Pero ano yon, hindi niya in-applyan, as in talagang voluntarily kinuha siya ng company? Yes, ganun siya. Kinuha siya ng company, parang nag-initiate siya na gusto niyang pumunta dito sa UK para sa mga bata, magkaroon siya ng magkaroon ng magandang buhay yung mga bata in the future. So, parang tingin kasi namin mas maganda na makapag-work sa abroad pa din compared to the Philippines. So, ibig sabihin mo talagang mayroon din siyang contribution doon na sinabi niya sa company kung pwede siya mag-work dito sa Yes, that's UK. right. So, grinant ito? Yes, ginrant ng employer niya and binigyan siya ng working visa going here. Okay, so ilang buwan ito prenoseso? Taon o buwan? Yung planning is taon, pero nung nag-start kami na mag-process ng visa niya, parang nasa 6 months nakaalis na kami. Okay, so mabilis din. So ano yung mga hiniling? Dahil ito ay working visa, itong sinasabi nating sponsorship work visa. So ano lang ang inambag nyo para makaalis? To be honest, since siya yung parang finance and administrator ng company nila, so lahat ng requirements ng home office ng UK at the same time ng Philippines, si Mrs. or si Joanne pa din yung nag-asikaso lahat sa Philippines. And syempre, with the help of the employer pa din kasi sila namin nag-sponsor. So si Joanne pa din, lang yung parang administrator mismo ng So ibig sabihin ko, yung hindi kayo nag-cash outlay, hindi kayo walang ganun, hindi na kayo naglabas ng pera. Of course, syempre yung employer niya yung gumastos talaga lahat ng sa home office, yung sa certification. Or What is home office? Ano ba? Home office dito is parang siya. Parang sila yung regulator ng UK para mag-grant yung employer, yung isang employer para makakuha ng ng immigrant going here. Okay, explain ko lang further kasi gumagawa ko nito sa Switzerland. Kasi dito sa Europa, kailangan muna yung employer niya, mayroon silang, I don't know here in London, but in Switzerland, they have to present it to the labor market. Yes. And they have to say that, okay, we're going to hire a foreigner, and kung i-approve nila, saka lang. So, ang sa inyo, grinant. Yes, it's the same. It's an application of the employer para mag-apply yung employer para maka-grant ng immigrant going to the UK or para makakuha ng foreigner sa abroad. Okay. So yun yung sasabi natin kasi usually ang ginagawa ng employer, kunan siya ng work permit. Importante yun. Yes. Okay. And work visa, ina-apply ko sa Pilipinas. Yes. Yung visa na to. So, klaro lang natin sa mga nanonood. Kasi, iniisip ng iba, pag ikaw is sponsored ng employer, lahat hindi. Yung work visa mo, kailangan i-apply mo sa country of origin. Katulad ng ginawa nyo. Yes. Okay. So ganun lang siya kadali. So, pagdating nyo dito, siya, may trabaho na kagad. Ikaw, kumusta ka? Ako? Uy, panoorin natin ito kung anong nangyari kasi. Ano nangyari sa'yo? Yeah, to be honest, yung sa akin, since dependent ako. So,
parang medyo mahirap din siya kasi parang nasa 3 months din bago ako nakahanap ng work. Sa Philippines kasi ano ako, sa treasury, alam mo naman yan, diba? Okay. So sa finance din, medyo mahirap siya kasi parang yung competition dito is tight. Sabi nga nila parang yung London daw is parang New York din na madaming mga immigrant na lalaban-laban sa isang posisyon or something like that. Kasi kung dito ay sa Philippines, di ba, parang yung dadaan ka ng employment sa ano mas madali kasi HR, dadaan ka ng HR interview, tapos normally supervisor and then manager, then you're hired already, di ba? Pero dito medyo mahirap siya. Dadaan ka ng HR, tapos ng hiring manager, tapos ng CFO. Mga ganun siya, hindi siya yung basta-basta lang na hiring manager lang tapos hired ka na. Dito, kung sa finance, may interview ka pa ng CFO, tapos normally kapag CFO, dalawa na lang kayo, dalawa na lang kayo pagpipilan, tapos hindi ka pa ma-hire. So medyo mahirap talaga, sobrang tight ng ano. Teka, ilang attempt mag-apply at bago ka nakakuha ng work? Sobrang dami ng sobrang dami. Wait lang, nangingin. Kasi malamig guys, sobrang lamig dito. Medyo madami din ng mga ibang lahi na kalaban mo na doon sa position. And may mga masteral, may mga certification sa treasury. Pero ako, since hindi naman ako CPA din. So kaya mahirap talaga siya. So yun. So teka sir, pag-usapan naman natin yung sweldo. Siyempre interesado yung mga kababayan natin. Hindi natin sasabihin yung eksakto kasi baka pumila sila. Yung sahod dito, malaki talaga siya. Siyempre, since first world. And, compared sa Philippines, siyempre, kung ikukumpara mo talaga siya, sobrang layo. Pero yung cost of living kasi dito medyo mataas din. Okay, kasi kaya ako binabanggit yan kasi marami tayong mga kababayan, ang ganda ng buhay nila, nasa first world sila. We are using the currency here as is. Yes. Pero kung ibato natin sa Pilipinas, medyo maganda nga yun. Pero dito ka naman gumagastos. So pagdating dito, ano mga benefits mo sa work? Marami. Yung benefits, syempre, yung kung i-compare mo yun sa Philippines, di ba? Parang yung vacation leave natin is nasa 10 and then 5 sick leave, di ba? Pero dito nasa 25 yung vacation leave natin. And then parang additional 5 for sick leave. Mayroon kayong insurance? May insurance. Of course, health insurance. Yes, mayroon ding 13-month pay. Walang 13th month, yun yung pero may bonus na annual bonus. It really depends on the performance of the company and the performance ng tao. Parang the same sa Philippines, di ba? Meron din tayong ganun. Pero yun compare dito, wala lang tayong 13th. Okay. Malaki nga ang sweldo pero ang renta mahal. Yung rent dito, nagre-range siya ng para nasa 80,000 pesos to 100,000. Okay. Ano lang, regular lang yan. Kumbaga, average na bahay lang yan. Siyempre, yung comparison na yan is kung may kasama ka na bata. For example, kami kasi tatlo yung bata. So, kailangan namin is 3 bedroom. So, parang yung average is ganun siya. 80,000 to 100,000. Alright. In pesos. Alright. So, sa halip na ipunin mo, wala. Hindi. Matagal talaga makapag-ipon, baka makapag-move on tayo dito. Sa tips doon sa ating mga kababayan na nangangarap din makarating dito. Yung tip ko lang siguro is kung gusto niyo talaga na pumunta ng or mag-migrate same as to what we did, siguro is start niyo na ngayon. Ngayon pa lang start niyo na. May mga kakilala din ako na nagbabalak, mga ganun, pero hindi naman kino-continue yung pangarap. Yung pangarap nila kasi hindi sila nag-start ng mga requirements, hindi sila nag-search sa net kung ano yung mga requirements para sa country na gusto nila puntahan, mga ganun. So yun, start now. Ay, tika, bago ko pala makalimutan, ito importante ito. Dahil work visa si Mrs. Sila ang dependent. Si Sir, pag dependent pwede mag-work. After, ilang contracts nga meron? Ako? Ano yung asawa? 3 years. 3 years? So after ng 3 years, uwi ba ng Pinas o ano? Pwede, yung contract niya is 2 years, pero pwede siyang i-extend or pwede ka mag-renew ng contract. Nice!
So ilang years bago muna kayo makakuha ng residence permit? Yung talagang 5 years, right now it's 5 years dito sa UK. Ang galing kasi sa Switzerland, ano ako, kailangan ko 10 years? No, ako 5 years kasi asawa ko ibang lahi. Okay. Pero dito, mabilis yun, 5 years. Pero parang meron silang parang nire-review on an annual basis. So, pwede yung i-renew after ng contract mo. Pero, anong migration pala tayo? So, yung kayo, 3 years, renewable ang trabaho at merong posibilidad na pwede sila mag-stay forever dito. So, mga bata, pag-usapan natin mga kids, nag-adjust ba o ano nangyari sa mga kids? Kwentuhan mo. Free yung schooling dito, di ba? Hindi sila masyadong nag-adjust kasi galing sila sa private school in the Philippines. So, hindi sila nahirapan na makipag-usap in terms of communication with their colleagues, I mean with their classmates and with their teachers. Hindi sila nahirapan. Kaya okay na okay and kagad nakapag-adapt yung mga bata. At saka sabi mo nga, mas nadadalian sila sa schooling dito kaysa mas nadadalian sila sa schooling dito kasi magagaling yung mga syempre proud parent, no? Magagaling yung mga bata, yung mga anak. So, and since galing sila sa private school, siguro nakaka-help din yun. Malaking bagay yung kasi communication skills naroon, no? So, maraming salamat Sir Albert. Malamig na po mga kaibigan, nanginginig na po kami. So, yung mga may gusto nga dyan pumunta rito, andyan lang si Sir Albert. Pwede niyang i-message kung ano pa mga tips ang gusto nyo. Or, comment down below kung meron kayong gustong malaman ba, willing kami i-feed ito sa inyo. Alright mga kaibigan, bye-bye. Start nyo na yung mga requirements nyo kung gusto nyo talaga. Yes. Yeah. Okay. Paalam ka na, bumati ka naman sa mga taga-QBE natin. Ay, mga taga-QBE pips. Alright, so, bye-bye. Thank you.